Damian Lillard, pumirma ng lifetime deal sa Adidas. Si Jonathan Kuminga pa rin ang may malaking papel para sa pang-5 ring ni Curry at Warriors. Pinakamahal na ngayon na NBA franchise nilagpasan ang Knicks at Lakers. Ang star ng Milwaukee Bucks na si Damian Lillard ay sumali na sa hanay ng mga NBA superstars na may lifetime shoe endorsement. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, pumirma si Lillard ng kasunduan sa Adidas na titiyak ng kanyang kaugnayan sa iconic na brand habang buhay. Ang Milwaukee Bucks star na si Damian Lillard ay pumayag sa isang lifetime contract extension sa Adidas ayon sa mga sources ng ESPN nitong Huwebes, isinulat ni Shams. Habang ang kontrata ni Lillard sa Adidas ay nag-expire noong nakaraang off-season, ang kanyang kinatawan na si Aaron Goodwin ng Goodwin Sports Management ay nakipagnegosasyon ng bagong kasunduan sa mga opisyal ng kumpanya. Si Damian Lillard ay naging bahagi na ng Adidas mula nang sumali siya sa NBA noong 2012. Last 2014, pumirma siya ng isang 10 taong kontrata na iniulat na nagkakahalaga ng hanggang $100 million. Ang kontratang iyon ay nag-expire ngayong off-season ayon kay Shams Charania. Ang Adidas ay isa sa 4 na malalaking pangalan sa industriya ng athletic goods, kasama ang Nike, Under Armour at Puma. Pagdating sa basketball, ang Nike ang nangingibabaw, lalo na sa katanyagan ng Jordan brand. Gayunpaman, malapit ang Adidas na kinabibilangan ng mga signature athletes tulad nina Donovan Mitchell, James Harden, Anthony Edwards at Trae Young. Sa edad na 34, si Lillard ay isa sa 4 na aktibong manlalaro na may lifetime shoe deal kasama sina Stephen Curry, LeBron James at Kevin Durant. Napakabihira ng ganitong kasunduan para sa isang atleta na nagpapakita ng walang hanggang tiwala ng Adidas sa point guard ng Bucks. Gayunpaman, ang malaking kaibahan ni Lillard kina LeBron, Durant at Curry ay ang kawalan niya ng playoff success. Sa ngayon, hindi pa nakakapag-advance si Lillard sa NBA Finals sa kanyang 12 taon sa liga na nananatiling pinakamalaking mantsa sa kanyang kahangahangang karera. Ngunit matapos ang ilang nabigong kampanya, nawalan ng pasensya si Lillard sa paghihintay na makipagkumpetensya para sa titulo, kaya't napilitang lumipat. Bagamat una niyang nais na sumama sa Heat, napunta siya sa Milwaukee upang samahan si Giannis Antetokounmpo at tulungan ang Bucks na muling maging kampyon. Marami pang laro ang natitira ngayong season at mahirap sabihin kung paano magtatapos ang kabanatang ito para sa Bucks at sa kanilang star duo. Ngunit upang makamit ang tagumpay, kakailanganin nila ang pinakamahusay mula kina Giannis at Lillard. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, the 7th pick last 2021 NBA Draft, si Jonathan Kuminga ay itinuturing na magiging pangunahing haligi ng Warriors franchise sa hinaharap. Sa taas na 6 feet 7 inches. Ang forward mula Congo ay nagpapakita ng potensyal na maging isang bituin. Ang kanyang eksplosibong atletisismo, husay sa pag-score at iba pang pisikal na katangian ay nagpapaangat sa kanya mula sa iba. Sa kasalukuyan, sa kanyang ika-4 na taon, si Kuminga ay may permanenteng pwesto na sa starting 5 ng Warriors. Gayunpaman, hindi ito sapat upang makipagkumpetensya ang Bay Area para sa isang kampyonato. Hindi lihim na naghahanap ang Golden State ng isang all-star caliber na manlalaro, lalo na matapos ang pag-alis ni Klay Thompson ngayong summer. Ngunit ang kanilang pag-aatubiling isama si Kuminga sa anumang trade talks ang pangunahing dahilan ng kanilang kabiguan na makuha ang mga top-tier na talento. Ang kamakailang pagkuha kay Dennis Schroeder ay magandang balita para kay head coach Steve Kerr at sa kanyang team. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, nagkaroon din ng pagkakataon ang Warriors na makuha si Cam Johnson sa parehong kasunduan, ngunit tumanggi silang isama si Kuminga sa trade. Sa nakaraang off-season, gumawa ng ilang pagtatangka ang Golden State front office na makuha si Paul George mula sa Clippers bago ito pumirma sa Philly. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkabigo ng negosasyon ay ang pagtanggi nilang isama si Kuminga sa trade talks. Sa kasalukuyan, aktibo nilang tinatangka na makuha si Jimmy Butler mula sa Heat, ngunit tila malabong magtagumpay ang Warriors dahil sa limitadong assets at pagtanggi nilang i-trade si Kuminga. Kritikal ang sitwasyong ito para kay GM Mike Dunleavy at sa front office na hindi maaaring sayangin ang natitirang panahon ni Stephen Curry para makakuha ng isa pang titulo. Ang mga pisikal na kakayahan ni Kuminga ay hindi pa lubusang nagagamit.
Bilang isang versatile defender, tumutugma siya sa karamihan ng mga kinakailangan para sa isang wingman. Walang duda, kailangan pang paghusayin ang kanyang shooting, ngunit may gabay siya mula kay Curry, ang all-time 3-point leader, upang tulungan siya. Ang pag-aatubili ng Golden State na i-trade si Kuminga ay maaaring magdulot ng hadlang para kay Curry sa pag-ukit ng isa sa pinakadakilang legacy sa kasaysayan ng American sports. Sa kasalukuyang roster, ang Warriors ay may tsansang umabot hanggang sa ikalawang round ng playoffs. Kailangang sulitin ni na owner Joe Lacob at ng front office ang natitirang pagkakataon ni Curry para sa ikalimang titulo. Upang magawa ito, kailangan nilang bigyan ang 36 na taong gulang na manlalaro ng sapat na suporta. Kung hindi isasama si Kuminga sa anumang trade discussions, maaaring maging setback ito sa tsansa nilang manalo sa kasalukuyang panahon. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Kuminga? Sa sumunod na balita naman, sa kanilang mga kamakailang appearances na ipakita ng Golden State Warriors at Stephen Curry na sila ang pinakamahal na prangkisa sa NBA. Ang Golden State Warriors ay kasalukuyang may halagang $9.14 billion, nanalampasan ang mga sikat na team tulad ng New York Knicks na may halagang $8.3 billion at Los Angeles Lakers na may halagang $8.07 billion. Ito ang pangatlong sunod na pagkakataon na ang Warriors ni Stephen Curry ang nangunguna sa listahan ng mga NBA franchise. Tulad ng nabanggit, ang pag-akyat ng Golden State Warriors bilang pinakamahalagang prangkisa ay dahil sa kanilang kahangahangang pagpapakita sa court. Bukod sa pagiging isa sa pinakamahalaga sa NBA, inilagay ng Warriors ang kanilang sarili bilang isa sa pinakamahalagang sports franchise sa buong mundo. Sa kasalukuyan, sila ay nasa likod ng Dallas Cowboys na may halagang $10.3 billion. Ang pag-unlad ng Warriors sa nakaraang dekada ay hindi maipagkakaila. Last year, 2010, binili ng negosyanteng si Joe Lacob at ng kanyang mga kasosyo ang prangkisa sa halagang $450 million. Simula noon, ang halaga ng team ay sumipa pataas dulot ng kombinasyon ng tagumpay sa court at mga estratehikong galaw sa negosyo. Mula 2023 to 2024, ang halaga ng Warriors ay tumaas mula $8.28 billion to $9.14 billion. Isang malaking pag-angat sa loob lamang ng isang taon. Maraming salik ang nag-ambag sa mabilis na paglago ng halaga ng Warriors. Isa sa hindi maikakailang dahilan ay ang pamumuno ni Stephen Curry na naging mahalaga sa tagumpay ng koponan. Ang paglago ng kita ay nagbukas ng mga bagong mapagkukunan ng kita para sa prangkisa. Bukod dito, ang pagbubukas ng Chase Center last 2019 ay nagbigay ng makabagong arena na nagpapataas ng benta ng ticket, sponsorship at mga kaganapan buong taon. Mula noong last 2020, nang ang halaga ng prangkisa ay nasa $5.21 billion. Halos na doble na ang halaga ng Warriors na naglalagay sa kanila sa landas upang maging unang $10 billion worth NBA franchise. Last 2010, sumang-ayon sina Joe Lacob at ang kanyang mga kasosyo na bilhin ang Golden State Warriors sa halagang $450 million. Simula noon, ang kanilang puhunan ay lumobo kasabay ng pag-angat ng prangkisa sa NBA. Sa court, nagbigay ang Warriors ng mga pambihirang resulta. Sa nakalipas na 14 na taon, nanalo sila ng 4 na NBA championships na nagpatatag sa kanilang lugar bilang isa sa pinakamatagumpay na team sa makabagong panahon ng liga. Ang kanilang championship roster na binubuo ni na Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay naging pangunahing dahilan ng kanilang kasikatan at tagumpay sa pananalapi. Sa hinaharap, nananatiling isa sa mga nangungunang koponan sa NBA ang Warriors. Habang patuloy na nagpapakita si Steph Curry ng elite na laro, aktibong naghahanap ang prangkisa ng mga paraan upang manatiling kompetitibo. Ayon sa mga ulat, may plano ang Golden State na makakuha ng star player sa trade season ng NBA na makatutulong pang palakasin ang kanilang tsansa na muling manalo ng championship. Anong masasabi nyo sa franchise ng Golden State mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.